Ngayong taon ay naging usap-usapan sa buong mundo ang paglabas ng mga dokumentong naglalaman ng mga pangalan ng mga sikat at makapangyarihang tao na nadamay sa kaso ni Jeffrey Epstein. Maraming tao ang nagulat dahil ang mga pangalang nakasulat sa mga file na ito ay hindi lang basta ordinaryong mamamayan, kundi mga dating presidente, mga sikat na artista at maging mga bilyonaryo na madalas nating makita sa telebisyon. Ang kasong ito ay nagsimula sa isang lalaking ang pangalan ay Jeffrey Epstein na isang bilyonaryo na may sariling pribadong isla kung saan doon niya ginagawa ang kanyang mga ilegal na aktibidad. Sa loob ng maraming taon ay naitago niya ang kanyang mga krimen dahil sa tulong ng kanyang pera at mga koneksyon sa gobyerno. Ngunit ngayong nakalabas na ang mga opisyal na dokumento mula sa korte, ay unti-unti na nating nakikita ang lawak ng kanyang operasyon at kung gaano kalalim ang dumi sa likod ng kanyang yaman. Pero ang malaking tanong na kinakatakutan ng marami ay ito: sino-sino ba talaga ang mga kasama niya sa mga dokumentong ito at bakit tila pilit itong itinatago ng mga nasa itaas? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Jeffrey Epstein ay ipinanganak sa Brooklyn, New York noong taong 1953 at nagsimula siya bilang isang ordinaryong guro ng matematika at physics sa isang sikat na paaralan para sa mga anak ng mayayaman. Napaka-misteryoso ng kanyang buhay dahil kahit wala siyang malinaw na pinagmulan ng yaman, ay bigla na lang siyang naging isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Maraming nagtatanong kung saan ba talaga galing ang kanyang pera dahil wala naman siyang malaking kumpanya na kilala ng publiko. Noong dekada 80 ay pumasok siya sa mundo ng finance sa Wall Street at dito niya sinimulang makilala ang mga tao na may matataas na posisyon sa lipunan. Ayon sa mga investigador, ay tila ginamit ni Epstein ang kanyang talino para makuha ang tiwala ng mga bilyonaryo hanggang sa maging tagahawak na siya ng kanilang mga ari-arian. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan na ito ay may madilim na sikreto na unti-unting lumalabas. Sinasabi sa mga ulat na si Epstein ay hindi lang basta isang bilyonaryo kundi isa siyang taong gumagamit ng mga musmos at kababaihan para makuha ang loob ng mga makapangyarihang tao. Ang nakakatakot na teorya rito ay ginagawa niya ito para magkaroon siya ng alas o pang-blackmail sa mga taong ito upang hindi siya kailanman mahuli ng batas. Noong taong 2008 ay nahuli na siya sa Florida dahil sa mga ilegal na gawain sa mga bata, pero ang naging parusa sa kanya ay napakagaan at tila hindi makatarungan. Pinayagan siyang lumabas ng kulungan para magtrabaho sa kanyang opisina sa loob ng 12 oras bawat araw na parang hindi siya isang kriminal. Lalong naging mainit ang usapin nang mabanggit ang kanyang pribadong isla na tinatawag na Little St. James. Sa islang ito ay may mga gusali na mukhang kakaiba at may mga kwento na doon dinadala ang mga sikat na tao para gumawa ng mga hindi magagandang bagay. Ang mga flight logs o ang listahan ng mga sumasakay sa kanyang pribadong eroplano ay naging matibay na ebidensya dahil nakasulat doon ang mga petsa at pangalan ng mga bumibisita sa kanya. Sa bawat pahina ng mga dokumentong lumalabas ngayon ay mas lalong nagiging malinaw na ang hustisya ay tila may pinipiling tao lang na pinaparusahan. Sa dami ng mga ebidensya at mga biktima na nagsasalita na ngayon ay hindi na natin maitatago ang katotohanan na may isang malaking sistema na nagpoprotekta sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ngayong alam na natin ang simula ng kanyang kwento, handa ba kayong harapin ang katotohanan kung sino ang mga taong nasa likod ng kanyang proteksyon? Sa pagpapatuloy ng ating usapan, hindi lang ang isla at ang yaman ni Jeffrey Epstein ang nakakagimbal kundi ang mga listahan ng taong sumakay sa kanyang eroplano. Ang eroplanong ito ay binansagan ng media na Lolita Express dahil sa mga ilegal na ginagawa sa loob nito. Sa mga dokumentong lumabas, nakita ang mga pangalan ng malalaking politiko, mga sikat na artista, at pati na ang may mga dugong bughaw o royalty. Bagamat ang pagkakasama sa listahan ay hindi agad nangangahulugang may ginawa silang masama, ang malaking palaisipan ay kung bakit kailangang ilihim ang mga biyaheng ito at kung ano ba talaga ang pakay nila sa pagbisita sa isla.
May mga biktima na ngayon ay matatanda na ang nagsabing dinala sila sa islang iyon noong mga bata pa lamang sila. Ayon sa kanilang mga kwento, dumaan sila sa mahigpit na seguridad at wala silang paraan para makahingi ng tulong sa labas. Marami sa mga biktima ang may iisang kwento, pinapakilala sila sa mga makapangyarihang bisita at pagkatapos ay pinatatahimik gamit ang pera o pananakot. Dahil dito, naniniwala ang marami na hindi lang si Epstein ang nasa likod nito, kundi isang buong network ng mga tao na nagpoprotekta sa isa't isa. Isang matinding teorya ang lumitaw na ang operasyong ito ay ginawa para makakuha ng alas laban sa mga makapangyarihang tao. Ang ideya ay aanyayahan sila sa isla, hahayaan silang gumawa ng mga ilegal na bagay, at pagkatapos ay idodokumento ang lahat para magamit na panakot sa kanila sa hinaharap. Kung totoo ito, ang susunod na tanong ay nasaan na nga ba ang mga tapes o video na ito at sino ang may hawak sa mga ito ngayon? Dito rin pumasok ang mga usapin tungkol sa mga coded language o mga salitang may nakatagong kahulugan. Sa mga nag-leak na email, napansin ng mga tao ang madalas na pagbanggit sa mga pagkain tulad ng pizza, hotdog at cheese pasta sa mga usapan na tila hindi naman tungkol sa pagkain. Pinaniniwalaan ng ilan na ang mga salitang ito ay ginagamit para itago ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Bagamat wala pang korte na nagpapatunay na ito ay mga code para sa krimen, ang kakaibang paraan ng paggamit nito sa mga usapan ang naging dahilan kung bakit ito naging viral sa buong mundo. May mga grupo pa nga na naniniwala na ang isla ay ginagamit para sa mga kakaibang ritual dahil sa mga simbolismo at disenyo ng mga gusali doon. Pero ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat ay ang katahimikan ng sistema. Bakit inabot pa ng ilang dekada bago muling binuksan ang kaso at bakit hanggang ngayon ay marami pa ring dokumento ang hindi pwedeng basahin ng publiko? Para sa karaniwang tao, ang kaso ni Epstein ay naging simbolo ng kawalan ng hustisya dahil tila may mga taong masyadong mataas para maabot ng batas. Nabanggit din sa mga dokumento ang mga pangalan ng dating presidente ng Amerika tulad ni Bill Clinton na ilang beses umanong sumakay sa eroplano ni Epstein. Kahit itinanggi nila ang anumang kinalaman sa krimen, ang dami naman ng kanilang mga biyahe ang patuloy na binubusisi ng publiko. Maging ang kasalukuyang presidente ay nadamay din dahil sa mga lumang larawan at video na kasama si Epstein noong mga nakaraang dekada. Ngayon, marami ang naghahambing sa kasong ito sa mga kontrobersyal na party ng isang sikat na celebrity na si P. Diddy dahil sa parehong pattern ng paggamit ng kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalabas ang isang nakakabagabag na teorya tungkol sa King of Pop na si Michael Jackson. May mga nagsasabi na posibleng may nalalaman siya tungkol sa mga child exploitation networks, kaya siya naging target ng character assassination. Bagamat walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya kay Epstein, naniniwala ang ilan na ang mga taong masyadong maraming alam ay nagiging panganib sa mga nasa itaas. Gaya na lamang ng nangyari sa Mexican model na si Gabriela Rico Jimenez na nag-hysterical sa publiko habang binabanggit ang mga pangalan ng elite, ngunit kalaunan ay nawala sa balita at sinabing nagkaroon lang ng mental health crisis. Ang mas nakakakilabot ay ang mga usap-usapan tungkol sa mga ritual na ginagawa ng mga makapangyarihang tao sa islang iyon. May mga nagsasabi na ang kanilang mga aktibidad ay lumalagpas na sa batas ng tao at may kinalaman na sa mga occult practices. Ngunit sa dami ng mga testimonya, bakit tila walang malaking pangalan ang napaparusahan? Noong August 10, 2019, nagulat ang lahat ng mabalitang pumanaw na si Epstein sa loob ng kanyang selda sa New York. Ayon sa opisyal na ulat, kinitil niya ang sariling buhay, pero marami ang hindi naniniwala. Bakit nakatulog ang mga gwardya? Bakit nasira ang mga CCTV camera sa mismong oras na iyon? Para sa marami, pinatahimik si Epstein para hindi na siya makapagsalita laban sa kanyang mga kaibigan. Mula noon, marami sa mga dokumento ang nananatiling selyado o burado ang mga pangalan. Kahit may mga dokumentaryo na sa Netflix at usap-usapan sa TikTok, tila mailap pa rin ang buong katotohanan. May mga teorya pa nga na ang mga krisis sa mundo tulad ng pandemic o mga giyera ay ginagamit lang na distraction para hindi natin mapansin ang mga ganitong skandal. Ang Epstein Files ay isang paalala na ang mga mayayaman ay may sariling mundo kung saan hindi sila nasasakop ng batas na sinusunod natin.
Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay hindi na lang tungkol kay Epstein. Ilang tao pa kaya ang kagaya niya na malayang gumagalaw sa mundo? Ilang isla pa kaya ang hindi natin alam? At ilang biktima pa ang hindi kailanman mabibigyan ng hustisya? Kung ang isang bilyonaryo ay kayang mawala ng ganoon kabilis, ano pa kaya ang kaya nilang itago sa atin? Naniniwala ba kayo na ang hustisya ay para lamang sa mga walang pera at kapangyarihan? I-share mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.